Ang Ukraine ay maaring magkaroon pa ng mas maraming tangke kumpara noong hindi pa nagsimula ang digmaan matapos makuha ng mga Ukrainian troops ang higit sa 100 mga Russian tanks na kung saan iniulat na iniwan umano ng mga sundalo ni Putin. Ayon sa inilabas na intelligence report, ipinapakita umano na mahigit sa 70 mga tangke ng Ukraine ang nawasak o di kaya'y naagaw ng mga Russian troops habang nakuha naman ng Ukrainian military ang hindi bababa sa 117 mga Russian na tangke. Iba-iba ang mga ulat, ngunit ang Russia ay nawalan umano na mahigit sa 500 mga tangke dahil sa labanan. Ang General Staff ng Armed Forces of Ukraine ay nagsabi sa kanilang Facebook page na umabot na umano sa 561 na mga Russian tanks ang nawasak o di kaya'y naagaw ng mga Ukrainian troops. Sinabi rin nito na 115 mga Russian warplanes naman ang pinabagsak nila sa nakalipas na 5 linggong pakikipaglaban. Ang mga nakamit na tagumpay ng Ukraine ay humantong sa ilang mga komentarista na igit ang kanilang paniniwala na mga iniulat na numero ay nagpapakita lamang ng kawalan ng kahandaan ng Russia para sa isang digmaan laban sa isang determinadong kaaway. Ipinaliwanag ng isang aerospace at defense expert na si David Axe na mga main battle tank ng Ukrainian Army na T-64 ay hindi na umano aktibong ginagamit ngayon ng Russia, ngunit ang mga Ukrainians ay nagpapatagpo pa rin ng hindi bababa sa 2 modelo na kasalukuyan pa rin umanong ginagamit ng Russia, ang T-72 at T-80. Sinabi niya na ang T-80 ay ang aktwal na ebolusyon ng T-64 at ito ang isa sa mga pinakasopistikadong tangke na ginawa sa ilalim ng Soviet Union. Ang T-72 sa kabaligtaran ay isang mas simple at mas murang tangke na angkop umano para sa mass production at mas madali din itong i-maintain. Ito din ang rason kung bakit kadalasan naka-assign ang mga T-72 sa mga reserve formations ng Ukraine. Sinabi din ni Axe sa Forbes na sa anumang kaganapan, walang mga Russian tanks ang hindi kayang patakbuhin ng mga sundalo ng Ukraine. Iniulat ito habang ang Prime Minister ng United Kingdom na si Boris Johnson ay nagsabi na magiging isang hamon para sa kanila na ibigay ang hinihingi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng mga tangke sa isang NATO summit noong mga nakaraang araw. Sinabi ni Boris Johnson na sisikapin ng mga kaalyado ng Ukraine na makapagbigay ng mas maraming armas na may kalidad upang mapunan ang mga pangangailangan nito sa pagtatanggol ng kanilang bansa. Nangako siya na magpapadala ang kanyang bansa ng mas maraming missiles pati na rin ang pagdideploy ng karagdagang mga sundalo sa Bulgaria bukod pa sa pagdodoble ng mga military personnel sa Poland at Estonia upang palakasin ang eastern flank ng NATO. Nagpadala ang United Kingdom ng 4,000 mga anti-tank weapons sa Ukraine, kabilang dito ang mga next generation na light anti-tank weapon system at Javelin missiles. Samantala, ang mga Russian elites naman ay di umano'y kasalukuyang nagsasagawa ng plano upang lasunin si Russian President Vladimir Putin at pagkatapos ay balak nilang maglagay kaagad na isang kapalit ayon sa isang nakuhang intelligence report. Ayon sa report ng intelligence agency ng Ukraine, ang mga opisyal ngayon na nasa Moscow ay nagtatangkang tapusin na ang pamumuno ni Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng paglason umano sa kanya. Sinabi ng Chief Directorate of Intelligence ng Ministry of Defense ng Ukraine na isang grupo umano ng mga maimpluwensyang miyembro ng Russian elite ang gumagawa ngayon ng plano na naglalayong pabagsakin ang presidente ng Russia. Iniulat din na balak na nasabing grupo na alisin si Vladimir Putin sa kanyang pwesto sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay tatangkain nila na ibalik ang ugnayang pang-ekonomiya ng kanilang bansa sa mga Western countries.
Iminumungkahi din sa intelligence report ng Kiev na nahihirapan umano ang mga taong pumapaligid ngayon kay Vladimir Putin dahil sa epekto ng mga economic sanctions na ipinataw sa kanila. Kamakailan lamang inihayag ng United Kingdom na magdaragdag sila ng 380 katao sa kanilang listahan na papatawan ng mga sanctions at sinimulan na rin ng Britain na patawan ng karagdagang 35% na taripa ang mga produkto na nagmula sa Russia. Sinabi rin ng Ukrainian Intelligence Service na napili na ng mga Russian elites ang papalit kay Vladimir Putin at ito ay ang direktor ng FSB na si Alexander Bortnikov na tinaguriang frontrunner ng bansa. Gayunpaman, ang nakuhang impormasyon ng Kiev ay hindi pa umano nakukumpirma. Sinabi ng Chief Directorate of Intelligence ng Ukraine na napag-alaman nila na si Bortnikov kasama ang ilang maimpluwensyang Russian elite ay kinukonsidera ang iba't ibang mga opsyon upang mapaalis si Putin mula sa kapangyarihan at kabilang umano nito ang paglason sa kanya o di kaya bigla ang pagkasakit. Sinabi naman ng isang source na nagsalita sa The Daily Mail na mga ganitong usapin at paghihinala sa inner circle ng Moscow ay magiging dahilan upang mabahala at pagdududahan ang pamumuno ni Vladimir Putin.